Oo, tinatanggi nung sinasabi niyong nagsabi sa inyo. Ano ba ang totoo? Di ba? Hindi natin malaman. Kasi simple lang yan para malaman mo kung totoo ang sinasabi niya. Tanungin mo, sir, sino ang source? Sino yung sinabi sa inyong source? Kasi kung meron ng sinabing source, you have to go after that source. Hindi. At since nasabi na, i-release nyo na. Kasi the reason why siya ay pinakulong ninyo sapagkat tayo niyang i-reveal yung source. Ay, na-reveal na pala sa'yo. Ikaw ang chairman ng komite. Then, it behooves you to issue an order of release. Kasi nasabi na At obligasyon mo rin na sabihin sa taong bayan kung sino yung source na yon and you run after him or her. Hindi ko naman maintindihan itong mga nagpapatalsik dun sa Ambassador Wang. Gusto nilang gawing persona non grata. Wala naman tong ginawa na... Kasi pag persona non grata, dapat may mga deklarasyon yung ambassador nila na talagang bumibira sa atin. Wala naman akong so far, yung pinaka-recent nila, ang palagi naman niyang payag, paulit-ulit din yung mga dati niya nang sinasabi. Kung yan tatanggalin mo, di lalo tayong pinapakita natin na talagang away na tayo. Kasi yan ang ano dyan Pag ayaw mo na yung bansang yon, pinapa-uwi mo na yung kanilang mga ambassador. Kaya nga nandyan yan, para meron tayong access, may padala natin sa China, through the ambassador. Kaya mali naman itong pinaalis nila. Patawag mo at kausapin nyo. Yun. Yun nga, hindi, yung kahapon nga na payag ni Senate President pauwi na lang doon sa China. Siguro dahil hindi niya napansin na wala siyang kibo or wala siyang ginagawa tungkol doon. Alam po ninyo, yung mga ambassador na yan, they can go beyond the policy of what the government has made. Siyempre, kung ano yung direktiba ng gobyerno nila, yun lang ang gagawin niya. Hindi naman presidente yan. Hindi naman, he cannot be doing things against the directives of his government. Ano lang yan? Kumbaga, ahente lang yan. Agent ng principal. Sa iba naman pong issue, kahapon naman po, Attorney Sal, nagkaroon po ng hearing muli sa mababang kapulungan, yung tungkol naman po sa franchise ng SMNI at doon muli tinalakay yung mga issue na yung iba na tanong na din dati, yung tungkol sa partnership ng China at saka ng China TV at ng SMNI na parang gusto nilang busisiin kung meron na bang agreement in which na sinabi naman din po sa kinatawan ng SMNI na wala pang talagang formal na kasunduan at yun ay parang verbal pa lang at isinasapinal pa po. Ano po yung, napanood niyo po ba yun kahapon? Ano po yung mga... No, but nabasa ko yung tungkol doon. I'm more concerned about that House resolution na isinusulong ng isang kongresista from Davao City kung saan sinasabi niyang may mga violations and nagbigay siya ng mga 3 provision na may paglabag ang SMNI. At sinabi niya, pending the investigation, kailangan suspindi ng operasyon. Yan po sa tingin natin, mali. Sapagkat, kung may violation, ang unang hakbang dyan, imbestigahan mo. Hindi po pwedeng sususpindihin mo ang operasyon. Kung baga, nag-conclude ka na kagad. Kasi, you're alleging violation, then you have to prove na may violation before any sanction can be made. Until such time, hindi po tama yung papasarado mo isang network dahil lamang di umano may mga paglabag sa batas. At sinasabi dun sa kanyang mga pahayag, in connection doon sa dinidinig ngayon, like yung di umanong pag-disseminate ng false information,
Ang problema dito sa mga kongresista natin, mawalang galang na po sa inyo, ihiwalay ninyo yung network sa mga anchors. Hindi po pwedeng pagkaisa inyo sapagkat iba ho ang entity ng network dun sa mga anchors. Kaya nga ho tayo palaging may disclaimer na tinatawag. Yung mga pahayag, opinyon ng programang ito ay hindi nangangahulugan o na naglalarawan na ito ang pahayag at opinyon ng studyong ito o ng network na ito. Ibig ko sabihin, ang mga anchors sa isang network, lahat ng network, meron po silang laya na magbigay ng kanilang opinyon, komentaryo sa mga nangyayari sa ating bansa. Subalit, pag sila ay lumabag sa regulasyon ng batas, sapagat hindi naman absoluto ang karapatang magsalita at magpahayag. The freedom of speech and of expression is not absolute. It is subject to libel laws. So pag may problema po kayo sa mga anchors dito at sa iba pang network, sa tingin nyo, mali ang impormasyon na kinakalat nila at sa pamamagitan niya ay nakakasira sa reputasyon at integridad ng tao, abay magdemanda po. I-demanda ninyo ang mga anchors, hindi yung SMNI or ang network, kung ano pang network yan. Wala pong kinalaman sila dyan. Unless, ito yung unless, ang kulatila, mapupurbahan nyo na may sabwatan. Until such time, hindi po pwedeng i-stop nyo yung operation. Ayan. Sapagat yun ay paglabag sa constitutional due process of law. Due process says, it hears before it condemns. So if you're accusing this network of violations, then you must give it the chance to defend itself and not to outright suspend the operations of the same, because that would be illegal and unconstitutional. Kaugnay naman po niya, Attorney Sal, na pag-usapan din po ng chairman ng committee doon sa House ni Representative Tambunting na nai-reveal na po raw ni Ka Eric sa kanya yung source niya sa isang sa panayam sa kanya sa isang ambush interview. Pero sinabi naman din po ni Ka Eric na hindi daw po ito totoo. So ang tanong po dyan, Attorney, is ano po ang pwedeng maging consequences kung napatunayan na hindi totoo yung pahayag ni Representative Tambunting, na hindi pala ni-reveal ni Ka Eric sa kanya yung source, where in fact sa ambush interview kahapon ng mga taga-media, sinabi daw ni Ka Eric sa kanya ang kanyang source. Hindi tanungin umuli si Tambunting, kay Congressman Tambunting, tanungin ninyo. Tinatanggi nung sinasabi niyong nagsabi sa inyo. Ano ba ang totoo? Di ba? Hindi natin malaman. Kasi simple lang yan para malaman mo kung totoo ang sinasabi niya. Tanungin mo, sir, sino source? Sino yung sinabi sa inyong source? Kasi kung meron ng sinabing source, you have to go after that source. Hindi. At since nasabi na, i-release nyo na. Kasi the reason why siya ay pinakulong ninyo sa pagkatayo niyang i-reveal yung source, ay na-reveal na pala sa'yo. Ikaw ang chairman ng komite. Then it behooves you to issue an order of release. Kasi nasabi na At obligasyon mo rin na sabihin sa taong bayan kung sino yung source na yun, and you run after him or her.